Abangan kaguluhan sa Marawi City, target na tapusin ang pamahalaan sa lalong madaling panahon. Ano na? Dito pumuputok yung chopper, pinuputok yung chopper. Kaya pumuputok tayo. Cover. Samantala, bibisitahin nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sugatang sundalo sa Cagayan de Oro City na nakipagbakbakan sa teroristang Maote Group. Bahagi ito ng hakbang ng Pangulo upang maipakita ang kanyang suporta sa militar. Para sa report na yan, narito si Jorvis Manahan. Jorvis? Yes, kakarating nga lamang ni Pangulong Duterte dito sa Camp Evangelista Hospital sa Cagayan de Oro City para bisitahin ang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Marawi City. Nandito kasi at nagpapagaling ang 63 sundalo. Kasama na sa bilang na yan ang 7 sundalo na sugatan matapos tamaan ng airstrike. Hindi pinayagan ang mga media na pumasok sa loob. Pero doon ay gagawaran ni Pangulong Duterte ng Military Merit Medal with bronze spearhead device ang lahat ng mga sundalo. Inaasahan na matapos bumisita sa mga sundalo sa loob ng ospital ay haharap siya sa media dito naman sa labas ng Camp Evangelista Hospital. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang bakbakan ng AFP at ng Maote sa Marawi City. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo na buo ang kanyang suporta sa ating puwersa doon. Mataas pa rin naman daw ang moral ng ating mga sundalo hanggang sa ngayon. Matatanda ang nag-set ng deadline ang Pangulo na dapat maubos ang Maote kahapon, Biyernes, pero humihingi pa ang AFP ng kaunting panahon para masimot ang mga kalaban at maibalik ang kapayapaan sa Marawi City. Sa mga oras na ito ay hindi tayo makapasok sa ospital at hindi tayo pinapayagan na kamustahin yung mga sundalo sa loob, pero umaasa naman ang lahat na agad silang gagaling. Yan muna ang latest mula dito sa Cagayan de Oro City, Rocky. Maraming salamat sa iyo, Jorvis Manahan, nag-uulat mula sa Cagayan de Oro City. Samantala, maliban sa mga nasa evacuation center, hindi rin nakalimutan ng DSWD na hatiran ng tulong ang mga pamilyang pansamantalang nakatira sa kanilang mga kamag-anak. Ayon sa DSWD, makakaasa ang mga biktima ng Marawi crisis na patuloy silang magpapaabot ng tulong sa mga ito. Batay sa datos ng ahensya, nasa mahigit 1,200 pamilya sa Region 10 ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Habang nasa mahigit 9,700 pamilya naman ang nakatuloy o nanunuluyan sa kanilang kamag-anakan. Dagdag pa ng ahensya, umabot na sa mahigit 10 milyon at 100,000 piso ang halaga ng tulong na naipabot nila sa mga biktima ng kaguluhan sa nasabing rehiyon. Patuloy naman ang operasyon ng mga tropa ng pamahalaan upang mapanumbalik ang kapayapaan at kaayusan sa Marawi City. Ipinahayag ito ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kaugnay ng pagbuo ng mga hakbangin upang tuluyang malansag ang teroristang grupong Maote. Si Alan Francisco sa kanyang live report. Alan? Ang pagtapos suraki sa kaguluhan na kagagawa ng teroristang Maote Group ang prioridad ngayon ng pamahalaan upang maibalik na ang kapayapaan sa lugar at upang hindi na maikalat pa sa ibang area ang gulong nangyayari rito sa Marawi City. Narito ang aking report. Sa press conference kanina dito sa Kapitolyo ng Lanao del Sur kung saan narito ang binuong Provincial Crisis Management Committee ay binigyang diin ni Defense Secretary Lorenzana na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang tuluyang mapulbos na ang grupong umaatake rito sa Marawi City. Ang teroristang grupo na tinuring na bilang mga ISIS ni Lorenzana. Yes, we believe this is ISIS because normally this kind of conflict the local armed groups will just scamper away and maybe hide in the mountains. But surprisingly, this group has just hold out there, and you're just waiting to fight it out, maybe to the last. Ipinaliwanag din ni Secretary Lorenzana ang bilang ng mga teroristang kalaban ngayon dito sa Marawi. We get some information from those who were inside, like Dr. Lukman here. He's saying that the high number is about 700, but maybe at the start of the conflict there were about maybe 500,
and minus the 100 that we killed, accounted for. Sinabi niya rin na may ilang banyaga o foreigners ang kasama ng Maute Group na nasawi sa labanan. Tiniyak din ng AFP na kontrolado na ng mga otoridad ang sitwasyon sa lugar. We are actually in control of everything. It's just a matter of clearing the commercial district, and we have enough forces to do it. We have good commanders and people on the ground. Soon it will be over. Samantala, ibinida rin ng tropa ng pamahalaan dito na ngayong araw ay nakapagsalba sila ng halos 200 sibilyan na naipit sa bakbakan. Samantala, umaasa pa rin ang AFP na marami pa silang mere-rescue sa mga susunod na araw at pipilitin nilang tapusin agad ang gulo rito sa lalong madaling panahon. At yan ang balita para sa bayan, kasama si Albert De Losario, ako naman si Alan Francisco, Marawi City. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco. Malamig naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa alok ng National Democratic Front na pagtulong sa tropa ng pamahalaan na lansakin ng mga terorisang patuloy na nanggugulo ngayon sa Marawi City. Ayon sa Pangulo, hindi siya kumbinsido sa naturang hakbang na makakaliwang grupo. Kasabay nito, pinaalalahanan ng Pangulo si National Peace Advisor Jesus Dureza at GPH Chief Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III na kailangan munang malagdaan ng tigil putukan sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF bago bumalik muli sa negotiating table. Matatandaan kinansila ng pamahalaan ang kalimang round ng peace talks sa the Netherlands matapos paigtigin ng New People's Army ang kanilang opensiba laban sa pamahalaan dahil sa dineklarang martial law ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Kumpiyansa naman si Pangulong Rodrigo Duterte na magtatagumpay ang pamahalaan sa laban nito kontra terorismo. Gayunman, binigyan diin ng Pangulo na hindi magiging madali ang labang ito at asahan din anya ang pagbubuwis ng buhay. Ayon sa Pangulo, posibleng matagalan pa bago ito makamit, ngunit sa bandang hulian niya ay nakatitiyak siyang mananaig ang puwersa ng gobyerno laban sa mga terorista. Maliban dito, binigyan diin ng Pangulo na hindi maaaring maging basta-basta ang opensiba ng militar laban sa mga teroristang grupo dahil bilang isa anya sa mga lumagda sa Geneva Convention, may responsibilidad ang pamahalaan ng Pilipinas na tiyaking walang sibilyan ang madadamay sa mga operasyon ng tropa ng pamahalaan. Umaabot na sa 1,055 sibilyan ang naipit sa kaguluhan sa Marawi City ang na-rescue ng mga tropa ng pamahalaan. Iniulat ito ni Presidential Spokesman Ernesto Abella sa Mindanao Hour base sa updated reports ng militar. May 120 naman ang naitalang napatay sa panig ng mga terorisang Maute na 78 armas ang narecover. Sa panig naman ng pamahalaan ay 38 sundalo ang napatay sa bakbakan. Iniulat din ng kalihim ang patuloy na clearing operations upang tuluyang balansag ang bandidong Maute. Kaugnay nito, tiniyak ni Abella sa mga residente ng Marawi na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang mapanumbalik ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao, partikular sa Marawi City. Ligtas ang paglalakbay at pagliliwaliw ng mga turista sa Surigao del Norte, partikular sa Siargao Island, sa kabila ng patuloy na sagupaan ng mga tropa ng pamahalaan at terorista ang Maute sa Marawi City. Ayon kay Surigao del Norte Governor Sol Matugas, napakatahimik ng kanilang lalawigan at nananatiling kontrolado ng militar at pulisya ang sitwasyon doon. Normal din anya ang takbo ng negosyo, gayon din ang pagbisita ng mga lokal at dayuhan turista sa kabila ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao. Dagdag pa ng gobernador na ang Surigao del Norte ay deklarado namang insurgency-free ng militar noong pang 2015. Samantala, pinasinungalingan ng DTI, Department of Trade and Industry, ang ulat na abot langit na sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa Marawi City at mga kalapit nitong lugar sa kabila ng umiira na price freeze. Paglilinaw ni Trade Secretary Ramon Lopez, nananatiling normal ang presyo ng mga bilihin sa Marawi at normal din ang pasok ng mga produkto sa lungsod. Sa katunayan, sinabi ni Lopez na ganito rin ka-stable ang presyo ng mga bilihin sa Iligan City at Cagayan de Oro. Una rito napaulat na papalo na sa 5,000 hanggang 6,000 piso ang presyo ng kada sako ng bigas sa Marawi at mga kalapit nitong lugar mula sa 2,000 pisong normal na bentahan nito. Gayunman,
Batay sa monitoring ng DTI ay walaan niyang katotohanan nito lalo't umiiral ang price control sa lungsod. Matatandang nag-ugat ang price freeze matapos ideklara ng Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao dahil sa paggasik ng karahasan ng Mountain Group sa Marawi City. Mga biktima ng trahedya sa Resorts World Manila patuloy na umaani ng alok na tulong mula sa mga local government units at iba't ibang sektor. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang dumalaw ngayong gabi sa burol ng mga biktima ng trahedya sa Resorts World matapos bumisita sa mga sugatang sundalo sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro City. Mga residenteng nasa gip sa operasyon ng mga tropa ng pamahalaan sa Marawi umabot na sa mahigit 1,000. Isa pang drug personality patay sa pakikipagbarilan sa mga pulis na nakatalaga sa isang checkpoint sa San Jose del Monte, Bulacan. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo kami sa paghahatid ng mga balita at impormasyon. Ako po si Rocky Ignacio kasama si Ralph Ubina. Ito ang PTV News. Una sa ating mga balita, patuloy na umaani ng alok na tulong mula sa mga local government units at iba't ibang sektor ang mga biktima ng trahedya sa Resorts World Manila. Mas pinaigting naman ng pambansang pulisya ang seguridad sa paligid ng Hotel Casino Complex. Para sa update ng balitang yan, may live report ang aming kasamang si Kim Feliciano. Kim? Yes, Rocky, nananatili paling naka-heightened alert ang mga tauhan ng PNP dito sa Resorts World Manila. Wala pa ring pasok ang mga empleyado ng naturang hotel and casino. Ang ilan sa kanila ay nakaantabay dito sa labas ng building kung saan ay nag-set up sila ng booth na magkikater sa mga tanong ng mga customer ng casino upang ma-retrieve ang kanilang mga kagamitan na naiwan sa loob ng establishmento noong gabi ng insidente. Naabutan pa namin ng bouquet ng mga bulaklak sa kanilang help desk na nakatakdang ipadala sa mga sugatang biktima ng insidente na nakakonfine sa hiwa-hiwalay ng mga ospital sa Manila. Kasalukuyan ring may binuksan na manhole dito sa kalsada sa labas ng Resorts World dahil may aayusin umanong underground wirings ang Meralco na nasira noong naganap ang sunog. Ayon kay Attorney Dennis Acorda ng Pasay City Local Government, ay nanatili ang kanilang rescue noong naganap ang insidente, hanggang mag-fire out at hanggang maihatid ang pinakahuling bangkay sa punerarya. Nag-set up na rin ng help desk booth ang Pasay sa parehong Veronica at Rizal Funeral Home, kung saan ay nakaantabay ang mga tauhan ng DSWD at ilang healthcare officials. Ayon kay Acorda, tanging ang psychological at emotional assessment assistance pa lang ang kanilang naibibigay na tulong. So far kasi kadalasan sa mga pamilya ng biktima ay hindi naman umano humihingi ng financial assistance sa Pasay LGU. Nangako naman rin ang pamunuan ng Resorts World Manila na i-cover nila ang lahat ng expenses ng mga pamilya ng biktima sa pagpapalibing. Nagpa-deploy na rin ang Pasay LGU ng mga pulis sa paligid ng mga punerarya para sa seguridad ng mga kaanak ng mga biktima ng insidente. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng presscon ang mga opisyal ng naturang hotel and casino. Kabilang narito si Stephen Riley, ang Chief Operating Officer ng Resorts World, at NCRPO Regional Director Oscar Albayalde para sa updates ng kabuuan ng sitwasyon. Kanina ay nagpakita ng extended CCTV footage ng ginawang panloloob ng lone gunman. Pero sabi rin ng pulisya ay hindi pa nila matukoy kung ilan nga ba ang assailants. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay City, Resorts World Manila. Para sa Bayan, Kim Feliciano. Maraming salamat sa iyo, Kim Feliciano. Samantala, nakatakdang pulungin ng pambansang pulisya ang security officers sa lahat ng hotel sa Metro Manila para tutukan ang mga paraan sa epektibong paghawak ng mga sitwasyon. Kasunod ito na nangyaring pamamaril sa Resorts World Manila kahapon na ikinasawi na mahigit 30 katao kabilang ang sospek. Sinabi ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na itinalaga niya si NCRPO Chief Oscar Albayalde para mangasiwa sa nasabing pulong. Ayon kay de la Rosa, sinimulan na nila ang pagbibigay ng abiso sa mga security officers sa lahat ng resort, casino at hotels sa Metro Manila.
Inaalam pa rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaking namaril at nanunog sa ilang bahagi ng Resort World Manila. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, nasa PNP Crime Laboratory ang bangkay ng lalaki para sa autopsy at patuloy na pag-aralan ng fingerprints nito at iba pa. Sinabi ni Albayalde na kanila rin pinaghahanap ang taxi driver na sinakyan ng suspect nang magtungo ito sa hotel. Ito para malaman kung dayuhan ba o hindi ang naturang suspect. Matatanda ang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili ang lalaking responsable sa pamamaril at panununog sa Resorts World na ikinasawi na may 30 katao dahil sa suffocation. Magkahalong emosyon ang nadarama ng mga kaanak ng mga nasawi sa insidente sa Resorts World Manila. Bagamat may mga pamilya nang nakakuha ng bangkay ng kanilang kaanak, may iba naman na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Kenneth Pasyente. Kenneth. Ralph, unti-unti na ngang kinukuha dito sa mga punerarya yung mga labi ng mga nasawi sa insidente sa Resorts World. Sa Veronica Memorial Chapel mula sa 17 ay nasa 6 na lamang ang mga bangkay, kasama dyan yung suspect sa insidente. Dito naman sa Rizal Funeral Homes, mula sa 16 ay 2 na ang nai-release. Nakausap natin ang ilang mga kaanak dito at gaya ng inaasahan, dalamhati ang kanilang nararamdaman. Gaya na lamang ni Regan, namatay sa insidente ang kanyang kapatid na si Meryl na isang empleyado ng Resorts World. Breadwinner ang kanyang kapatid ng kanilang pamilya, kaya naman malaking dagok ito para sa kanila. Tila gumuho naman ang mundo para kay Mark dahil sa pagkakamatay ng kanyang kuya na si DJ na magbe-birthday pa sa Hunyo 21 at ngayong araw ay kaarawan naman ng anak nito. Ralph, kanina may mga kaanak dito na patuloy na naghihintay para makuha yung mga labi ng kanilang mahal sa buhay. Sa gayon ay mabigyan na ito ng maayos na burol. Ilan sa kanila ay kagabi pa naghihintay kaya naman dahil sa tagal ng proseso, di maiwasan ng mga kaanak na magalit. Yung iba dito kanina ay nagwawala na at naglulupasay. Pero paliwanag ng pamunuan ng Rizal Funeral Homes, natatagalan ang pagre-release ng mga labi dahil kinakailangan ng masusing pag-iimbestiga para malaman ang kanilang cause of death. Samantala, Ralph, inaasahan naman na darating dito si Pangulong Rodrigo Duterte maya-maya lamang upang makiramay at ma-assess kung ano ang tulong ang pwedeng maibigay sa mga namatayan. Yan muna ang mga pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Samantala, nakatakdang dumalaw ngayong gabi si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng mga nasawi sa trahedyang naganap sa Resorts World Manila. Base sa schedule ng Pangulo, bandang alas 8 pupunta ang Pangulo sa Rizal Funeral Home sa Pasay City. Si Pangulong Duterte manggagaling pa sa Mindanao kung saan bibisitahin ang mga sugatang sundalo sa Camp Evangelista Station Hospital ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Samantala, kumbinsido ang palasyo sa initial findings ng pulisya sa Resorts World Incident. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, lumalabas sa investigasyon ng PNP na walang kinalaman sa terorismo o sa Marawi ang insidente. Nanawagan ng opisyal sa lahat na manatiling alerto sa anumang posibleng panganib at iwasan ang anumang espekulasyon na magbubunga ng takot at pangamba ng publiko. Pinabulahan na naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pahayag ng teroristang grupong ISIS na sila ang nasa likod ng pag-atake sa Resorts World Manila na ikinasawi ng mahigit 30 katao kabilang ang gunman. Inegito ni AFP spokesman Brigadier General Resututo Padilla bilang reaksyon sa pahayag ng ISIS na inilabas ng AMAC News Agency na ang kanilang mga fighters ang nagsagawa ng naturang pag-atake. Ayon kay Padilla, taliwas ito sa katotohanan dahil lumilitaw na ang insidente sa Resorts World ay isang criminal act na nangangailangan ng malilimang investigasyon upang matiyak ang tunay na motibo ng salarin. Niliwanag pa ni Padilla na ang insidente ay wala kahit isang palatandaan ng terorismo. Binigyang diin ni Padilla na gawain na ng ISIS na akuin ang bawat krimen bilang bahagi ng kanilang propaganda. Nauna rito nanawagan si Padilla sa publiko na manatiling kalmado, maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagkakalat ng mga nakakaalarmang mensahe na nagbibigay ng takot sa mamamayan.
Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng pambansang pulisya sa Metro Manila. Ayon sa PNP, bagamat wala naman silang nakikitang banta sa seguridad, mananatili pa rin silang alerto laban sa masasamang elemento. Si Julius Disamburon sa report. Asahan na ang mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad sa ilang panig ng Kamaynilaan upang protektahan ang publiko laban sa mga masasamang elemento. Sa lungsod Quezon, inatasan na ni QCPD Director General Guillermo Eleazar ang bawat station commanders na ugaliing i-check ang bawat vital installations at paigtingin ang umiiral na checkpoints sa mga estratehitikong lugar. Intensify namin yung coordination namin with private security supervisors. Ang dami nating mga installations dito, may malls, space of convergence. And then we will advise them to improve on screening dun sa mga tao na posibleng nagdadala ng mga baril and other illegal objects para hindi sana mangyari yung kagaya nangyari dun sa Pasay. Ipagpapatuloy din ng QCPD ang intelligence gathering nang sa gayon ay mailayo sa kapahamakan ang lahat. Nakipag-ugnayan din sila sa sandatahang lakas at sa bawat residente, mapaanumang relihiyon na maging alert at vigilante sakaling may masaksihang kahina-hinalang galaw. Kung merong mga kasamahan na may mga bagong mukha doon na pupunta doon sa kanilang area at kung mga unusual situation na maobserbahan nila, it should be reported to us immediately so that appropriate action could be done. We have identified strategic locations na checkpoints. Napakarami dito. At least 80 areas in Quezon City. So bahala na ang ating station commander, mas alam nila. Of course, this is coordinated. Karaniwang 4 na beses sa isang araw nagsasagawa ng checkpoints ang QCPD. Samantala, nananatili ding nakaalerto ang Manila Police District. Sa isang pahayag, sinabi ni MPD Director General Joel Cornel na batay sa atas ni Manila Mayor Joseph Estrada, kanilang ni-utilize ang kanilang mga police assets sa lungsod at pananatiling alerto ng kanilang mga intelligence units. Nagsasagawa na din ng mga security checkpoints ang libong tauhan ng Manila's finest malapit sa mga government at business centers. Bagamat walang direktang banta sa seguridad, hindi pa din nagpapakampante ang mga otoridad sa pagpapatupad ng mga hakbang kontra krimen at terorismo. Para sa bayan, Julius Disamburon. Samantala, mas hinigpitan din ng seguridad na ipinatutupad ngayon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at MRT-3 bunsod ng insidente sa Resorts World Manila. Ayon kay MIA General Manager Ed Monreal, kasalukuyan naka-heightened alert na ang security personnel ng paliparan. Humingi din ng paumanhin si Monreal sa mga biyahero kaugnay ng mga bahagyang pagkakaantala dahil sa mga inalalatag na seguridad sa NAIA. Samantala, karagdagan namang security guards, sundalo at K9 units ang idineploy sa MRT-3. Tiwala naman ng NEDA o National Economic Development Authority na walang negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang nangyaring kaguluhan sa Resorts World Manila. Ipinaliwanag ni Socio-Economic Planning Secretary at NEDA Director General Ernesto Pernia na isolated case lamang ang nangyaring pamamaril at pagnanakaw sa naturang casino hotel. Kaugnay nito, positibo din si NEDA Undersecretary Adoracion Navarro na hindi mababago ng insidente ang economic fundamentals ng bansa. Samantala, nagbigay naman ng ilang tips ang Department of Health kung paano makakaiwas at makakaligtas sa sunog. Ito'y kasunod na rin ang nangyari sa Resorts World Manila kung saan karamihan sa mga nasawi ay dahil sa suffocation. Ayon kay Health Spokesperson Dr. Eric Tayag, kapag nagkaroon ng sunog, dumapa at gumapang palabas ng pintuan. Takpan rin ang ilong gamit ang basang tela upang hindi makalanghap ng usok. Ipinaliwanag ni Tayag na naglalabas ng toxic gases ang apoy sa sunog tulad ng carbon monoxide, hydrogen cyanide at hydrogen sulfide na maaaring ikamatay agad ng biktima kapag nasobrahan pa sa paglanghap nito. Kaya naman payo ni Tayag, kapag nakaamoy ng usok ay agad na lumabas o umalis sa pinangyayarihan ng sunog upang maiwasan ang suffocation. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang welcome ceremony sa pagdating bukas ng pinakamalaking naval ship ng Japan para sa goodwill visit sa bansa. Ayon sa Philippine Navy, ang naturang bapor de guerra na may escort na guided missile destroyer ay dadaong sa Subic Bay sa Olongapo City, Zambales. Ang dalawang naval ship ay ang helicopter carrier JS Izumo at destroyer JS Zazanami na bahagi ng Japan Maritime Self-Defense Force.
Nakatakdang dumating ang Pangulo sa Subic Bay bandang alas 2 ng hapon. Ang JS Izumo ang pinakamalaking naval vessel ng Japan na may timbang na 27,000 tonelada at may habang 248 metro. Inilunsad ito noong August 3, 2013 at kinomisyon noong March 25, 2015. Handang-handa na nga po ang mga paaralan sa Metro Manila para sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Bukod sa paglilinis sa mga eskwelahan, patuloy din ang pakipag-ugnayan ng mga paaralan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para masigurong magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Si Julius Isamburun sa detalye. Inilatag na ang iba't ibang programa bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2017-2018 sa mataas na paaralan ng Caloocan na itinuturing na isa sa pinakamalaking paaralan sa Kamaynilaan. All set na ang lahat. Sa Hunyo 5, inaasahang nasa 8,000 estudyante nila ang magbabalik eskwela sa ilalim na din ang implementasyon ng K-12 program. Giit din ang pamunuan ng paaralan, naging matagumpay ang taunang Brigada Eskwela. Tagumpay, doble-dobling tagumpay ang natamo natin itong Brigada Eskwela. Plansyado na kasi nakipag-meeting na kami sa mga barangay officials, pati sa police, para sa opening at sa buong buwan, parang masasaturate muna nila yung system ng security para itong mga bad elements ng community medyo hindi makaporma para guluhin yung pag-aaral ng mga estudyante natin. Nakipag-ugnayan na din sila sa lokal na pamahalaan, pambansang pulisya, Metro Manila Development Authority, barangay at non-government organizations para sa seguridad ng mga bata, maayos na daloy ng mga sasakyan at katatagan ng kanilang mga gusali laban sa anumang kalamidad. Pinulong na din ang bawat guro na sasalang sa pagbubukas ng klase. Gayon din ang kanilang pagsuporta sa kampanya kontra iligal na droga tungo sa magandang kinabukasan ng Duterte administration. Sa Quezon City naman, naging abala din ang Ernesto Rondon High School. Ilang araw bago ang pasukan, bitbit ang mga walis at basahan, muli nilang nilinis ang mga silid-aralan na gagamitin sa school opening. Tumungo din ang MMDA at QCPD upang mapatutukan sa mga traffic enforcers ang trapiko sa paligid ng paaralan. Pagka cleared na yan, ite-turn over dapat ng MMDA yan sa mga barangay officials, sa mga local officials, at sila na ang magbantay doon. Gaya ng nangyayari sa Nia Road, siguro ilang beses na namin kinlir yan pero pabalik-balik. May mga barangay captain na nga nakinasuhan yung MMDA dahil hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila. Dahil pag na-clear na yan, responsibilidad na nila yan, nabantayan na hindi bumalik yung mga nagtitinda dyan, yung mga nagpapark dyan. Pagiging alerto anumang oras at pag-aaral ng mabuti ang payo ng mga otoridad sa mga estudyante. Para sa Bayan, Julius Disamburon. Pinalalahanan ng Department of Education ang lahat ng mga opisyal ng pampublikong paaralan na wala dapat singilin na kung anuman sa mga magulang at estudyante sa unang araw ng pasukan. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, mayroong listahan ng DepEd sa mga pinapayagang kontribusyon sa mga pampublikong paaralan at dapat anya ay voluntary ang mga ito at hindi required. Maliban dito, pinaalala rin ang kalihim na hindi mandatory para sa mga estudyante ang pagsusuot ng uniforme. Sagot din anya dapat ng paaralan ang pagbibigay ng ID sa mga estudyante gamit ang pondo nito para sa maintenance at iba pang operating expenses. Sinabi ni Briones na ang mga singiling ito sa paaralan ang kadalasan dahilan kaya't hindi nakakapasok sa paaralan ang ilang mga kabataan. Naglabas naman ng Department of Education ng guidelines sa mga pagkaing maaaring ibenta sa kantin sa mga paaralan. Pero git ng Department of Health, mas mainam pa rin kung ipaghahanda ng mga magulang ang kanilang mga anak ng baon para masiguro na rin na masustansya ang kanilang kakainin. Si Pauline Recuesto sa detalye. Handang-handa na ang San Vicente Elementary School para sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Ngayong araw, nagsagawa ang paaralan ng isang simulation para makilala na ng mga estudyante ang kanilang homeroom advisor at mga kaklase. Maliban dito, pinaghahandaan na rin ng eskwelahan ang mga pagkaing ihahanda nila sa kanilang mga mag-aaral. Nitong Marso, naglabas ang Department of Education ng guidelines sa mga pagkaing maaaring ibenta sa mga kantin. Kung may mga bata kami na makikita na nagdala ng chichirya o mga sweetened na mga carbonated drinks, Tetra Pak juice, kukunin po namin ito
at ipapatawag namin ng magulang kung bakit pinagbabawal na sa loob ng school. Ayon sa Department of Health, dapat pag-ukulan ng pansin ng mga magulang ang mga ipinapabaon nila sa kanilang mga anak. Bawasan natin ang fat, ang sugar, and yung salt para ma-prevent natin ang mga bata sa pagiging obese. At saka later on, ma-prevent natin sila magkasakit ng non-communicable disease. Dagdag pa ng DOH, dapat palaging balanse ang pagkaing inihahain ng mga magulang sa mga bata. Hindi pwedeng ang ating pinggan ay puro chicken lang o puro karne lang at saka kanin. Napag-aralan kasi din ng Food and Nutrition Research Institute na talagang kulang sa variety ang kinakain natin. Kaya naman para sa DOH, mas mainam kung ipagluluto ng magulang ang mga bata ng mga masusustansyang pagkain imbes na bumili ng processed food at sweetened beverages. Si Nanay Nora mas gusto raw na ipinaghahanda ng sandwich o ipinagluluto ng kanin at ulam ang kanyang anak. Hindi po tayo sigurado kung bibili tayo sa labas Kasi hindi po natin alam kung malinis yung pagkakagawa o malinis yung pagkakaluto. At least na yung akong gumagawa sa bahay, alam ko kung ano yung kinakain ng anak ko. Giit ng DOH, ang kinakain ng bata ay isa sa mga dahilan para sa ganap na pagkatuto nito sa eskwelahan. Pundasyon din ang maayos na nutrisyon habang bata sa malusog at maayos na pangangatawan sa hinaharap. Para sa Bayan, Pauline Recuesto. Pinaghahanda ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Commission on Elections para sa posibleng pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ipinaliwanag ni House Majority Floor Leader Rudy Fariñas, bagamat may mga naghain na ng panukala sa Kamara para ipagpaliban ang barangay at SK election, ay mas mabuting handa ang COMELEC sa posibilidad na hindi maamyendahan ng batas ukol dito. Sinabi ni Fariñas na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatalakay sa mababang kapulungan ang ukol sa postponement ng barangay at SK elections. Matatandaan mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagnanais na maipagpaliban ng halalang pambarangay at SK dahil sa umiikot umano ang drug money sa naturang halalan. Sa ibang balita, patay ang isang hinihinalang drug pusher matapos makipagparilan sa mga pulis na nakatalaga sa isang checkpoint sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakumpiska mula sa sospek ang ilang sachet ng shabu, 2 baril at mga bala. Si Julius Isamburun sa detalye. Sabado ng madaling araw, ikinasa ng San Jose del Monte Police ang hot pursuit operation laban sa isang individual na lumabag sa panuntunan ng security checkpoint. Hinabol ng pulisya ang suspect, lula ng itim na kotseng conduction sticker number lamang ang plaka mula Bulacan hanggang pakurbang kalsada ng Barangay 185 Quirino Highway, Malaria North, Caloocan, kung saan nila ito na corner. Dumaan itong sakyan na to. Merong onboard na isang tao. Pinagdown po ng pulis natin. However, instead of stopping, pumutok po siya doon sa ating police officers. So nangyari, hinabol po, nagkaroon po ng kabulan. Instead of surrendering, lumabang pa rin, kaya nagkaroon po ng damage po yung ating vehicle. Mayroon po tayong damage sa bandang right side niya. However, yung tao po natin ay safe naman. Wala pong nasugatan. Nagkaroon po ulit ng putukan po dito. Binawian ng buhay ang suspect at tinitignan ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na may kaugnayan dating naugnay ito sa operasyon ng iligal na droga. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaki na tanging nakitaan lamang ng Chinese character tattoo sa braso at sa tiyan. Higit 14 na basyo ng bala ang narecover sa crime scene matapos ang nangyaring habulan at panlalaban ng suspect. Tinamaan din ng bala ang sasakyan ng pulisya. Nakuha din sa loob ng sasakyan ang 2 kalibre 45 baril, ilang bala at higit 10 sachet ng shabu, gayon din ang mga drug paraphernalia. Yung area na yan is usual po na dinadaanan po ng ating mga drug personality. Coming from Quezon City and Caloocan, papunta po ng San Jose del Monte. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Samantala, muli namang nanindigan ng Bulacan Police na kanila lamang ginagampanan ang sinumpaang tungkulin na protektahan ang buhay ng mga mamamayan laban sa pag-atake ng mga masasamang elemento. At isa dito ang paglalatag ng mga security checkpoints, bahagi ng anti-crime, terrorism and drug efforts. Kooperasyon ng publiko sa mga hakbang na ito ang hiling ngayon ng mga otoridad tungo sa pagkamit ng kaayusan sa kapaligiran. Ilan din sa pamatayan ng itinatayong checkpoints na ito ay nakikita may tamang ilaw at minamanduhan ng mga uniform personnel. At sa panig ng motorista, huwag magpanik. Dapat lang na mag-slow down, idim ang headlights at hindi na kailangan bumaba ng sasakyan dahil visual search lamang
ang kailangan. Para sa bayan, Julius Desamburon. May isa sa katuparan na ang pagtatayo ng Drug Rehabilitation Center sa Sarangani. Ito'y makaraang mabili na ang provincial government ng Sarangani ang 3 ektaryang lupang pagtitirikan ng 350 milyong pisong halaga na drug treatment at rehabilitation center na itatayo sa pamamagitan ng grant ng gobyerno ng China. Ayon kay Sarangani Governor Steve Chongbian, itatayo ang naturang rehab facility sa Barangay Kawa sa bayan ng Alabel. Gagastusan ng gobyerno ng China ang drug rehab center batay sa nilagdaang Memorandum of Understanding ng Department of Health at Chinese Embassy sa Maynila noong Marso. Nakuha mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang proyekto sa state visit nito sa China noong nakaraang taon. Ang Sarangani Rehab Center ay may kapasidad na 150 pasyente na tutugon para sa mga pangailangan ng mga drug dependent sa Soc-Sargen o mga probinsya ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at North Cotabato kasama ang mga syudad ng General Santos, Coronadal, Tacurong at Cotabato. Nahuli na ng Tarlac PNP ang dating pulis at umanay leader ng notorious na Amposta Robbery Drug Group na si Aris Amposta. Naaresto si Amposta sa bisa na warrant of arrest na inisyu ng Angeles City Court sa hideout nito sa Barangay Lourdes sa bayan ng Bamban. 2015 pa na magsimulang magtago sa mga otoridad si Amposta dahil sa kaso nitong robbery with violence at intimidation against person. Ang grupo ni Amposta ang nasa likod ng serye ng panloloob, pangingikil at pagnanakaw ng mga sasakyan sa Angeles City at iba pang bahagi ng Pampanga. Maliban dito, sangkot din ang grupo ni Amposta sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa Pampanga at Tarlac. Binisita ni MMDA Chairman Danilo Lim ang Aviles Pumping Station sa Maynila bilang paghahanda po sa tag-ulan. Patuloy naman ang isinasagawang declogging operations ng ahensya. May report si Julius Desamburon. Pinasisiguro na ng Metro Manila Development Authority na nasa maayos na kondisyon at gumagana ang kanilang mga pumping stations bilang paghahanda sa tag-ulan. Personal na binisita ni MMDA Chairman Danilo Lim ang Aviles Pumping Station sa Maynila. Sa pulong sa mga tauhang nakatalaga sa flood control, kanyang pina-identify para sa agarang aksyon ang mga estratehitikong lugar na itinuturing na flood prone maliban pa sa mga lugar na talagang binabaha kahit pabugso lang ang ulan. Pinag-uusapan nga namin dapat naman siguro about time na magkaroon na rin tayo ng mga mas modernong mga gamit, ano? Dahil yung mga tao natin talagang makikita ninyo mano-mano na bumababa sa mga sa ilalim at nagpapala-pala doon para i-declog yung mga canals. So pinag-uusapan natin yan, pinaplano natin. Later on, pag nagkaroon ng budget, ibubuhos natin sa mga equipment yan. At kahit hindi pa bumubuhos ang malalakas na ulan na nagdudulot ng pagbabaha, tiniyak din ng MMDA na araw-araw ang ginagawang declogging operations. Alam ninyo ang problema kasi natin pag bumabaha, kung minsan yung mga pangsip-sip natin ng tubig hindi gumagana dahil nababarahan ng mga basura na tinatapon ng mga kababayan natin sa mga ilog, sa mga estero. Payo nga ng MMDA para sa lahat, maging responsableng mamamayan. Itapon ang inyong mga basura sa tamang tapunan at hindi sa mga daluyan ng tubig. Nakaposisyon din ang kanilang mga estero blitz officers na siyang nakatalagang mag-alis ng mga basura sa mga estero. Binisita din ni Chairman Lim ang ginawang declogging operations at pagtatanggal ng mga makakapal at naipong burak sa ilang estero at kanal sa De La Fuente at Espanya, maging sa nagtahan at kahabaan ng JP Laurel sa lungsod ng Maynila.